Kung naalala niyo po, merong isang research, merong isang survey na kuno ay etong DepEd ang lumilitaw na top performing at most trusted na national government agency. So alam niyo naman kung sino po ang namumuno sa ahensya na ito. Isang tambaloslos herself. Anyway, kung titignan nyo, kung tatanungin nyo yung mga guro, alam nyo, mas maraming dismayado ngayon ng mga guro sa pamamalakad na ito si Sara Duterte. Dahil nakikita rin nila na hindi clear, walang konkretong plano para sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon at kalidad din ng pagtuturo ng ating mga kaguruan. Yun dapat ang pagtuunan ng pansin. Kung babalikan po natin, meron namang naging programa itong si Sara Duterte. Unang-una dyan, yung Brigada Eskwela, na halos ipatanggal lahat kung anong kung ano yung lahat na meron sa isang classroom, mga decorations, mga learning materials, pinatanggal lahat. Pero nung minsan po ay dinalaw natin ang ilang classrooms dito sa aming probinsya, parang wala namang nabago. Parang binalik din ng mga kaguruan. So, hindi sila tumupad or siguro sadyang hindi sila naniwala doon sa order number na yon ng DepEd. So ano daw? Top performing and most trusted national government agency na may ratings na 82% at 84% ayon sa pagkakasunod. Pero kamakailan, ito ang nangyari. Inisnab daw netong si Sara Duterte ang briefings sa Kamara at sa Senado. Dapat ay dumalo itong si Vice President, itong si Sara Duterte, pero inisnab daw. Mahilig mang isnab ang isang Sara Duterte dahil siguro hindi siya handa. Sa mga ganitong pagkakataon, ayaw niyang mapahiya. Kaya gano'n na lang po ang kanyang ginagawa. Ini-isnab na lang po niya. Lalo't dyan siya nakilala na hindi naman talaga or wala namang confidence na humarap sa taong bayan na mag-share ng totoong dunong at totoong makabuluhan na talumpati. Dahil kalimitan sa kanyang mga talumpati, dadaanin niya sa biro, dadaanin niya sa mga adlib, para nga naman hindi mahalata. Halatang-halata po lalo. Kasi alam naman ng mga kababayan natin kung anong klaseng palusot yung mga ginagawa ng isang katulad ni Sara Duterte na hindi nga makitaan ng totoong abilidad. Alright, inisnab daw. Siguro umaasa itong si Sara Duterte na naandyan yung kanyang mga undersecretary para nga sagutin or para sila rin naman sa kanila rin naman galing siguro ang lahat ng idea So sa madalit salita, ang ibig kong sabihin, posisyon lang po ang meron itong si Sara Duterte. At posibleng ang kumikilos dyan ay yung kanyang mga undersecretaries lang at ang ilan pa na nasa ahensya. Pero education background, wala naman po ang isang tambaloslos. Alright, ito po, may isinagawang briefing kasi ng Department of Education kasama ang House of Representatives, Committee on Basic Education noong Lunes. Alright, so itong ganitong mga briefing, binabaliwala ni Sara Duterte. Yan kasi yung kaugalian ng mga taong sarili lang nila ang iniisip, sarili lang nila ang pinaniniwalaan. Hindi sila open na tumanggap ng mga suggestions, hindi sila open sa kung anong komento ang pwedeng ibigay sa isang ahensya. Kung ano yung iniisip nila na sila dapat ang masunod. Ganyan po ang isang Sara Duterte. Siya dapat ang masunod. At hindi klase ng leader ng isang democratic country ang mga katulad ni Sara Duterte. Dahil kung ikaw ay totoong leader, hindi ka naman talaga ang nagdidesisyon, naghahatag ng desisyon sa isang bagay Dahil kailangan mo rin ang opinyon ng mga miyembro mo at syempre ang opinyon ng mga nasasakupan mo. Ganyan po ang leader, pero ang gusto niya, siya ang masunod sa lahat ng bagay. Good luck!